Hello mga kanegosyo, welcome back to my channel. Today, I will share with you my journey sa kung paano ako nagkaroon ng party equipment rental. Adjust lang natin ng konti. Yan. Okay, andito ulit ako sa aking sari-sari store. So, I come up with this idea noong katatapos pa lang ng pandemic. Kasi naisip ko, kasi that time kasi is nag-iisip din ako kung ano pa kaya ang negosyo na pwede kong idagdag aside dito sa nirerun ko na retail store. And then sabi ko, ang gusto ko naman business is hindi masyadong risky. So sabi ko, yung business na kapag inilabas ko ang pera ko is ang pera hindi nawawala, andun lang sa business. Isa talaga sa mga factor kung bakit ako nakapag-decide na ito yung gawin kong business is, ito kasi sa community namin, marami lagi naghahanap ng party equipment. So, sa mga GCs namin and buy and sell group, so laging may naghahanap. So, naisip ko, parang yun na talaga yung calling, yung calling sa akin na ito yung business na pasukin ko. Kasi tamang-tama ito doon sa gusto ko na business na hindi masyadong risky at business na naandun lang yung capital. So what I mean with naandun lang yung capital, kumbaga yung capital, yung pera is naandoon lang sa equipment. Hindi siya consumables. So tulad nito sa sari-sari store, so consumables to. So may tendency na kapag medyo risky kasi sa ganitong business kasi halimbawa naubos na yung paninda na hindi nabalik ang puhunan. So, dito with equipment rentals, so yung aking capital is naandoon lang sa equipment. So, that time, hindi din naman ganun kalaki pa yung capital ko. So, sabi ko, ay mag-i-start lang muna ako, pang community based lang muna. Sabi ko, yung scope ko is within barangay lang. So, yun lang talaga yung nasa isip ko that time kasi sabi ko, wala din naman talaga akong ilalabas pa na malaki yung puhunan. So, I started with 30 chairs lang muna. I remember, nag-start lang po ako sa 30 chairs. And then, anim na round table. At saka dalawang rectangular. Kasi ang nasa isip ko nan kasi is, yung dalawang rectangular is para sa buffet. And then, yung 6 para sa mga bisita. And then, 30 chairs, sakto siya para doon sa 6 chairs na round. Tapos, dahil nga syempre dapat may backup plan tayo kasi sabi ko paano kung hindi po mag-boom yung ating business. Kasi 'di ba, if you will notice doon sa ibang mga party equipment rental, 'di ba ang ginagamit nilang table is yung gawa sa tabla. And then parang meron siyang folding na bakal sa ilalim. So sabi ko kung yun ang bibilihin ko, parang risky din kasi paano kung hindi nag-boom, how am I going to dispose that? So ang ginawa ko, ang binili ko na gamit is yung branded na mga tables, folding tables. So sa ACE hardware mismo ako bumili ng lifetime tables ang binili ko kasi naisip ko kung hindi siya mag-bloom and then the next step will be, ibibenta ko na lang siya ulit. And then, syempre, ang binili nating mga upuan din is yung sa Uratex lang na yung 101 model nila. Kasi sabi ko, medyo pricey nga lang siya compare sa ibang monoblocks. Pero sabi ko, ang gusto ko talaga na equipment is yung maaari mong ibenta ulit sa mataas pa rin na presyo. So, hindi siya masyadong magdi-degrade. So, yun nga. So yun, nag-start nga ako with bali 8 tables and 30 chairs. Tapos yun na nga, nagtuloy-tuloy na and then ang dami ng hinahanap ng mga clients. So kailangan nila with cover ganon. So syempre nag-add na rin ako ng cover hanggang sa unti-unti ko nang nagamay yung negosyo hanggang sa dumagdag. So ang ginawa ko dito, how I expand this business is yung aking kinikita dito, hindi ko siya ginagalaw kasi meron naman kaming other source of income. So totally talaga dito sa rental business namin, I did not get any cent from it talaga, as in wala akong kinukuha dito kasi ang ginagawa ko tuwing may rumerenta ay ibinibili ko ng panibagong equipment kasi kung ano yung hinahanap yun yung idinadagdag ko ng idinadagdag.
before ko nga pala bilhin yung table and chairs, ang una ko muna palang binili is yung tricycle na gagamitin ko na panghakot. So, I remember yung tricycle, nabili ko lang siya ng 75,000 pesos. So, good deal na siya kasi stainless kasi yung body niya. And then, para siyang yung back and forth ba yung tawag doon, yung may upuan sa unahan at sa likod, and then natatanggal yung mga upuan na yun. So, sobrang suitable siya na pang-deliver. So, tapos ang pinaka motorcycle pa niya is Barako ba yun? Basta, panghakot talaga yung setup ng tricycle na yun. So, na-purchase ko lang siya for 75,000 pesos lang. And then, yun, parang, sabi ko, okay na to, okay na yung tricycle, kakasya na doon yung mga table and chairs. So, yun nga, hanggang sa umexpand na po tayo ng umexpand. Hindi po talaga ako tumigil sa promotion, sa social media. Talagang talagang sinamantala ko at minaximize ko ang paggamit ng social media sa pag-promote. And then yung page ko, yung page po namin, RM Party Needs Rental, you can check it out. Doon po talaga ibinuhos ko yung kalimitan ng oras ko kasi dati nauubos yung oras ko sa panonood ng K-drama. So, yun talaga, ang pinakauna kong ginawa is kung paano ko siya palalakihin, yung aking following, ang aking page, paano siya mare-recommend ng algorithm yung aking page. So, talagang pinag-aralan ko maigi para lang maiboost na maigi yung aking business. So, nakakatuwa na isa talaga sa naging way para mas lalong lumago yung aking business is yung mismong sa mga clients ko ako natuto. So, paano ko po nasabi yun? Kasi, sila yung mga humahanap ng mga ganitong bagay sa akin. So, nalalaman ko ano pa ba yung kulang sa aking business. So, yun nga, nagdagdag kami na nagdagdag ng iba't ibang ng tela, yung cover ng upuan, cover ng table, tapos yung mga cover na pang backdrop. So, dinagdag po natin yan. So, tapos iba-ibang occasion, iba-iba din yung motif. So, dumami na ng dumami yung kulay ng cloth na kailangan naming i-provide. And then, dumami na din ng dumami, nagdagdag rin ako ng nagdagdag ng mga tables. So, hanggang nagdagdag na din ako ng nagdagdag ng mga chairs. And then, yung mga client, naghahanap na rin sila ng tents. So, I start with retractable tent lang muna, no, yung nabibili sa online. Pero, hindi pala siya worth it. Talaga siya pwedeng pang rental business. So, ang ginawa ko is nagpasadya ako ng heavy duty na tent. So, nag-start lang muna ako sa isang piraso, yung 10 by 12 feet ko. So, ang 10 by 12 feet ko, parang naggastos ako ng around 15,000. And then, nagpagawa pa ulit ako ng another 10 feet by 12 feet para kapag ang client ay gusto ng mas malaki, so pinagduduktong lang siya. And then, recently nga, I added naman yung 12 feet by 15 feet. Tapos, yung retractable tent ay ginagamit na lang namin sa pagpaparenta ng mga portable pools. And yes, oo nga, nabanggit ko yung portable pools. Idinagdag ko na rin po siya sa rental business namin yung portable pools. Kasi naisip ko, yung iba kasi, lalo na pag kids party, parang mas prepare na nila ngayon yung pool party ng mga bata, mas nag-e-enjoy sila. So, mas marami na rin ang nagre-rent sa amin ng portable pool. And then, ang pinakahuli na nga na na-add namin is yung video okay. So, nung una talaga, hesitant pa ako na mag-add ng video okay. Kasi iniisip ko, parang hindi na siya hindi na siya, hindi na siya masyadong, wala nang masyadong nagre-renta. Yun ang nasa isip ko Kaya sabi ko, ang laki ng puhunan sa video okay. So, papasukin ko kaya to. Pero, so, bakit ako nag-decide na mag-add ng video okay? Kasi, itong mga nagre-renta sa akin, ang lagi nilang tinatanong is, may video okay din po ba kayo? So, nung una, sabi ko, baka nagkataon lang, ilan-ilan nagtatanong. Pero habang nagtatagal, halos lahat ng nagre-renta sa amin ng mga party equipment is naghahanap ng video okay. That's when I decided, nag-start ako with 1 unit. So, ang isang unit ng modern setup ang kinuha ko na video okay. So, hindi siya yung kagaya ng dati na yung mga bulky. So,
yung tig 42,000 ang una kong setup na pinagawa. 39,000 lang pala yun. Tapos yun, doon ko nakita ang demand ng video okay. So akala ko talaga yung hindi siya marerenta lagi. Naisip ko baka tulog lang yung puhunan ko doon. Nagkamali talaga ako kasi ang dami pa rin talagang Pinoy, siguro dahil excited pa rin sila, parang hindi talaga masaya ang okasyon kapag walang video okay. That's when I decided pa na mag-add pa ng additional units. Dumagdag ng kung ano pa mga kailangan na hinahanap po ng mga clients. Hanggang ngayon ay yun nga po, na-complete ko na, and then nag-add na rin kami ng mga shaping disc, mga heavy duty kalan, mga tawag dito, mga water dispenser. So nakakatuwa na sa maikling panahon is naibalik agad yung investment ko at lumaki pa siya ng lumaki ang business. Anyway, ang pinakagusto ko talaga sa business nito is ang trabaho ko lang dito, aside doon sa pamumuhunan, is syempre ang pagmamarket sa social media. So, I'm using page and syempre yung personal profile ko. Kasi I have people who are doing manual works for me. So, ang ginagawa ko, ako na lang yung nakikipag-deal sa mga clients, and then sila na may tinrain na ako. So, ganito ang gagawin nyo, ganito paano makipag-deal sa clients, ganito ang gawin nyo sa mga equipment, ganun. So, although hindi ako yung lagi nandun, dati actually nung nag-start ako, yung mga equipment ko andito lang sa bahay ko kasi kasya lang dito. Pero ngayon, may sarili na kaming bodega, may sarili na kaming warehouse. Andun lahat yung mga equipment namin kasi hindi na talaga siya kakasya kung dito sa bahay namin. So andun yung mga video okay namin, mga tents, table and chairs, saka yung iba pang mga equipment na no. So yun po, that's my journey sa aking party equipment rental. Sana meron po kayong nakuhang idea. Gusto ko pa pong mag-share sa inyo kung paano ko napalago ang lahat na ito, ano yung mga techniques ko na ginawa. Gusto ko pa pong i-share sa inyo kung nagbabalak din po kayo. So, sana po abangan nyo pa yung mga susunod ko na uploads about sa mga small businesses na maaari na in the future is maging business nyo na rin. So, I'm not an expert. So, ang lahat ng i-share ko po sa inyo is through my experience lang po. Okay? Thank you for watching mga kanegosyo.